Ayan, pwede kayo magganto kung gusto niya rin. Bida-bida lang ako kaya may suot tayong ganito. Alam, sobrang ganda ng Batanes. Like lalaban talaga yung beauty niya. Made it again here sa Bayang Rolling Hills. Ito yung pinakauna natin pinuntahan. Hala, para akong sa ibang bansa. Oh. Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, nandito pa rin tayo sa napakagandang lugar ng Batanes, Philippines. And today guys, bibisita tayo sa Sabtang. So again, kung hindi nyo pa napapanood yung mga previous vlogs, merong tatlong inhabited islands dito sa Batanes. First is Batan, kung nasan tayo. Nandito rin yung Basco, yung airport. Merong North Batan tsaka South Batan na ginawa natin, tinur natin sa mga nakaraang araw. Ngayon naman pupuntahan natin yung second inhabited island, Sabtang. So 30 minutes na boat ride siya from Batan, Sabtang. Meron pa isang island actually, Itbayat. Yun yung pinaka northern most inhabited island yata. Kaso from Batan kasi 3 hours yata na boat ride yun. So hindi na siya kaya ng oras ko. Kasi usually kapag pupunta ka daw sa Itbayat, dapat mag-overnight ka. Wala na akong time para mag-overnight kasi nga limited lang yung araw natin dito. So sa Sabtang lang tayo makakapunta. Ngayon, medyo maaga yung call time kasi I think isang beses lang may boat from Batan to Sabtang. Mga 7 AM yata. So 5:30 to 6 ako kukunin dito sa hotel namin. Tapos magta-tricycle pa tayo papunta sa port. Siguro ang port na sa mga 30 to 45 minutes ride din kasi. So ayun, tara mag-breakfast muna tayo. Kasama na naman yung breakfast dito sa aking homestay. So again, ang pangalan ng aking homestay is Puriran. Kung hindi nyo pa napapanood, ito siya. Yan, Puriran. Ayan yung kanilang contact numbers and email. But again, ito rin aking homestay. Kasama na siya sa aking travel package na nakuha sa isang travel tour. Hindi to sponsored, pero ilalagay din natin ang pangalan ng aking travel tour na nakuha sa kanila, no? Kasi mabait naman yung tour guide, si Kuya Arnel, siya yung kasama ko sa pagtutour in the past few days. Mabait din yung driver, si Kuya Jomar, no? So I recommend them, no? And the travel agency may lamok pa. Anyway, so tara, labas na tayo, kain muna tayo. Again, naka-homestay lang tayo dito. Medyo makalat lang yung room ko, pero ayan yung room ko. And then, morning, Batanes, Puriran, homestay, ganyan lang siya, oh. Sabi ni ate, naka-ready na yung aking breakfast dito. Ito yung kanilang bahay. Yung bahay na may-ari dyan. No, baka nandyan na sila kuya. Pero maaga pa naman, 5:12 pa lang. Pero sabi nila, Kuya Arnel, susunduin nila ako dito ng mga 5:45, ganun. Basta before 6, susunduin nila ako. So mag-breakfast muna tayo. Ito yung hinanda nilang breakfast. So may daily breakfast na nakasama dito, no? So ngayon naman spam yung ulam natin. Spam and egg. And then meron din tayong mainit na tubig dito, ang kape. Whee! In fairness naman guys, iba-iba yung breakfast na binibigay nila dito sa homestay, no? Para nung first day, binigyan nila ng isda. Second day, corned beef. Ngayon naman, spam with egg tayo. By the way guys, hindi ako nakapagdala ng parang mga off lotion. Magdala na lang kayo ng mga ganun. Kasi, may mga konting lamok dito. So, minsan nakakagat ka talaga. Kasi yung paa ko, may mga kinagatan na rin yung paa ko. So, actually, nag-message naman yung travel agency na magdala ng lotion nga. Kaso, wala akong ganun. Hindi rin ako nakabili. So, dala na lang kayo kasi minsan may mga lamok talaga. Ang dami ko nang kinagatan sa may paa. Anyway, tara, cheers muna tayo sa ating breakfast. Sana masarap din yung kinakain dyan. Cheers. Ba't parang tulala ka? Ano? Cheers tayo. Huwag ka masyadong mag-overthink. Kilala kita. Mahilig ka mag-overthink. Cheers tayo. Ano, mahal ka nun. Mahal ka nun. Kaso nga lang mayroon siyang mas mahal na iba. Charot. Wala namang sinasawsawan to. Laban na to. By the way guys, is-flash lang natin dito sa screen yung mga places na bibisitahin natin sa Sabtang Island kasi medyo madami-dami ang ating pupuntahan doon. So tara!
guys, dumating na tayo dito sa port papuntang Sabtang. So nag-tricycle lang ako from Batan, or sorry, from the town proper ng Basco. Mga around 30 minutes yung biyahe. So ito yung port niya. Ito yung magre-register tayo dito, pero kasama pa rin natin si Kuya Arnel. So si Kuya Arnel, kausap lang niya si Kuya Jomar. So dito yata tayo sasakay sa area na to. Ano ka? Ito yata yung sasakyan natin. Itong green ba? Or yung yellow? Ay, ayun yata yellow kasi parang nabanggit ni Kuya Arnel dati parang yellow, yung yellow daw. My God, sana hindi maalon ngayon. Pero looking at the karagatan, parang kalmado naman siya. Tapos tinanong ko rin, sabi nga ni Kuya Arnel parang ano daw, kalmado lang in the past few days. So boring lang daw ang ano. Tanong, Kuya maalon ba ngayon? Hindi naman na. Boring yung ride. Boring yung boat ride. Boring daw. Oo, parang sigawan. Pero mas okay sa akin yun, baka masuka ka. Pero nakakasuka siya minsan, hindi naman. Sabihin ko na lang Kasi kung yung mga friends ko nagpunta dito na suka daw sila. ay, dito. Yung boat natin, yung nasa likod. Itong naka-green? Aldo Liner. Itong green? Hindi. Ay, dun. Ayun pa. Okay. Ayun Pag pala. sakay yan, nakaharap dito. Nakaharap dito yung boat. Okay. So pag sakay ninyo dito sa left side. Left side? Oh, left side. Di ba nakaharap sa atin? Okay, okay. Dito yung ano yun. Para pag sa likod mo, hindi kayo maininitan. Kahit di sa likod, kahit sa bandang gitna or harap. Di ba yung harap, dito ako sa left pwesto. Kung papunta doon yung boat, dito sa left ako. Para hindi mainit. Okay, sige. Guys. Priority nila, mga senior, PWD, Okay. So yun guys, sabi ni Kuya Arnel, ang capacity daw nito is, ayun, nakasulat to, 111, 111. Sabi ko kaya ba yun? Kasi medyo maliit, pero kaya daw eh. Kasi yung sasakyan namin is yung 115 yung capacity. Pag magsobra daw, mag 116 lulubog. Yes, nakarating na tayo sa may port ng Sabtang. Yan, mainit na ulit. Sobrang ano lang, hindi maalon, which is good. Kasi yung mga friends ko nagpunta sila ng May dito. Yung iba sa kanila nasuka doon dahil sa alon. Pero unfortunately, sa oras natin, as in sobrang smooth. Nag-expect nga ako ng alon. Wala. Sobrang kalmado ng ano, which is good para sa akin. Maganda siya kasi baka mahilo ako at masuka pa. Pero sobrang, siguro depende sa season kung medyo mahangin, baka maalon. Kasi yung mga nakikita ko sa social media parang gumaganon-ganon talaga, di ba? So nag-expect ako na ganon. Pero wala sa akin, as in chill lang guys. Nag-expect ako na parang konting alon sana. Wala. Chill lang. Tara, ito na tayo sa Sabtang. Let's go. Okay guys, touchdown Sabtang. Pero yung tour guide ko, siya na daw, sabi niya, siya na daw pupunta sa tourism office para mag-register. Actually, I think nung kakarating ko dito sa Batanes, meron ding parang permit na parang permit to tour, parang ganun. So yung tour guide ko na rin kasi nag-asikaso sa mga ganun. So sorry kung hindi ako masyadong knowledgeable about that kasi kasama na siya sa tour package. Pero if magdi-DIY kayo, parang kailangan nyo yata muna mag-register dito sa tourism office. Pagkalapag lang naman ng barko, meron parang maliit na bahay dyan. So wait lang, sumisilong lang ako sa araw. Singinin. Ayan daw yung tourism office. Nagpunta yung aking tour guide dyan para mag-register. So yun lang dito yung port. By the way guys, ang boat galing doon sa Batan, no, sa port, papuntang Sabtang, parang usually daw umaalis sila 6:30 in the morning. Hindi ko pa ma-confirm kung isang sakay lang ba, isang araw papunta dito, isang sakay papunta doon. Pero ang nakikita ko rin kasi online, lagi silang umaga umaalis. So probably kung gusto niyo pumunta dito, gising na lang kayo na maaga kasi 6:30 nga ang alis niya. Tas 30 minutes ang biyahe from town proper to the port. So umalis kami mga before 6, ganun. Tapos yung pabalik mamaya hapon yata. Pero baka may mga iba pang biyahe kasi malapit lang naman, 30 minutes lang naman. Baka may mga iba pang barko na nagbabiyahe, pero yung pinaka usual is itong time na to. Mapituan, maliliit lang. Okay. Dahil madalas binabagyo kami. At Okay. least para mas less yung impact. Yan, kita niyo yan. Oo, Then maliliit minsan nga lang. pinipinturahan po yun yung green, blue. Kumbaga ina-adapt din sa nature yung kulay. Okay guys, nakarating na tayo sa ating first stop, ang Chamantad Viewpoint. Sabi ng tour guide namin, unahin daw muna natin ito dahil mainit. Wala kasing masisilungan dito.
So habang hindi pa ganun ka sakit yung ano ng araw, inom na namin. Pero tignan nyo naman guys, wow. Magsombrero tayo guys, sobrang init. Feeling ko nga sobrang itim na, umiitim na talaga ako. Di lang halata sa camera. So, yan. Grabe. Dramatic cliffs, rolling hills. Ano pang ano natin sa water? Turquoise. Tama ba yung English ko? Ano na lang? Serene. Serene water. Medyo maraming tao. Marami tayong kasabay. So, laban tayo. Hello vlog. Hi. Wow, grabe. Guys, sabi ng tour guide namin, ito palang Batanes is parang nasa may Pacific Ocean tsaka sa West Philippine Sea. But I think in this side, ito yung Pacific Ocean. Pero kanina yung dinaanan namin, sa babanday may West Philippine Sea. So kung nakikita nyo, di ba, very open lang siya. May mga times talaga na sobrang alon kasi nga parang nasa open ocean siya, open sea, no? So minsan kung mahangin, sobrang maalon talaga. Tinanong ko yung tour guide kung anong mga months ba yung sobrang alon. Sabi niya usually mga Burr month, minsan umaabot pa ng January, February. So kung pupunta kayo ng mga ganong time dito, maybe you can expect na mas maalon siya. Pero actually, may mga nakita ko sa Instagram nga, nagpunta sila ng May, tapos nasuka sila kasi nga sobrang alon daw. Ngayon pala is June guys. Today is June 22. Sobrang lucky natin kasi hindi talaga maalon. Nag-expect ako ng konting alon man. Wala, kasi kalmado lang siya, which is good. Grabe, sobrang open talaga ng area na to. So good luck na naman sa ano natin, te. Wait lang, na-jacket ako sa ano ko, kamay ko kasi nakakaitim din talaga siya. Pero ang ganda, no? Oh, amazingly beautiful. Actually, nauna na ako, idol yung tour guide ko. Susunod na siya. Bumili lang siya ng water. May mga iba rin nagtutour sa likod ko. Yes, may kasama tayo dito sa bundok. Wow, grabe. Hala. Wow, ang ganda. Tignan niyo. Kaming tahimik pa, no? Hello. Ayan yung tour guide ko, guys. Hello. Guys. DIY ka, Marvin? Ay, kilala mo ako? Siyempre, nanonood kami. Wala. Yes, I've been meron akong tour guide sa likod ko. Ha? May tour guide ako. Okay. Hello. Nauna ka na. Yan si Kuya Arnel. Guys, tignan niyo kung gaano kaganda. Oh my God. Ang ganda. So guys, pag pupunta kayo sa Batanes, mag-ready kayo kasi medyo may hiking ng slight. Kaya ba ito ng mga senior? Medyo may hirapan na, no? Hindi advisable. Hindi siya advisable, guys. Mga senior kasi medyo maglalaano ka talaga o akit ka sa mga ganito. Bundok. Oh. Actually, kahit sa mga taga Manila, pag naiisip namin yung Batanes, Switzerland yung naiisip namin. Or may ganun siyang ano eh. May ganyan siyang image sa mga taga Manila na kapag Batanes, parang wow. Grabe, oh. So nagpi-picture kami sa mga ganyan, guys. Ingat-ingat lang kayo. Minsan nagre-risk ako ng slide kasi mas maganda naglalakad ng mga ganon. Pero siyempre ingat-ingat lang kayo kasi oh, cliff ito, bangin ito. Ayun, ang ganda ng beach. Serene, wala pang mga katao-tao, no? Ang ganda lahat eh, beach, rolling hills, mga cliffs, Pacific Ocean. Oh, lawak. Ayan guys, pabalik na tayo. Medyo steep yung ano, no, pababa. So ingat-ingat tayo. Pero if ever, for example, may mga senior citizen na gusto magpunta ng Batanes, pwede pa rin naman. Pero masyadong delikado kung pupunta sa mga ganito. You can stay doon sa parang may viewing deck, no? Pwede pa rin naman kayo magpa-picture doon. Ma-appreciate nyo yung view. Pero kapag dito, medyo steep yung pababa. So, baka mahirapan. Pero kung feeling nyo naman kaya nyo pa, why not, di ba?
Go! Woo! Alam, sobrang ganda ng Batanes. Like, lalaban talaga yung beauty niya sa ibang bansa. Pero nangihina talaga ako sa init. Weakness. Weakness ko talaga yung init. Tignan mo. Nanggigitatan ako sa pawis. Sabi guys, nasunog na ako dito. So meron mga bilihan ng souvenir dito. If gusto nyo. Inom lang tayo. Hindi ko kaya init. Magkano to? 50 po. Ang itib ko na. Meron pala silang mga ref magnet. Ref magnet ba to? Magkano to, te? 25 po. Ay, 25 ay mga ref magnet. Para may mga bato-bato. Oh. May nakasulat Batanes. Tapos may mga bato. Parang cute na. Tara, bili tayo. Pero naman sila lang yung mas modern na ganito. Pero parang mas gusto ko yung may bato-bato. Okay guys, so next stop natin, nandito tayo sa parang weaver. Ang tawag kayo dito? Weaver. Yung Sabtang Weavers Association. Sabtang weavers. Parang yung gumagawa ng mga ganitong traditional suot ng mga Ivatan. Ang tawag dito kuya ay Kanay. Kanay. Ayan, pwede kayo magganto kung gusto niya rin. Bida-bida lang ako kaya may suot tayong ganito. So dito sa lugar na to, mga 80% pa ng mga bahay dito ay traditional Ivatan house pa. Okay. And then yung iba natitirahan, majority pa rin natitirahan. Yung iba naman inabandon na dahil hindi na nakatibay. Okay. Ito yung pinaka-living room. Ayan guys. Meron din yan. Kusina yan dati. So, Kusina? oh, sayang nga yun. Hindi na ako na... Ito yung living room. Yung sinasabi mo na Ano parang to? Dating magka... homestay to. Homestay to dati. 350 per night per. Pwede kayo mag-picture dito or video. Okay, sige. Picture tayo dito siguro. Guys, nagsushoot lang kami using this outfit. Baba ko lang yung mga gamit ko. Aban. Okay kuya. Outfit check. Fit check. Santalo sa Diliman Chapel. Oo nga no. Holy worship house dito. Sa Vian Cross. Ito lang yung simbahan dito sa... Sa chapel na Okay. made out of Kogon. Nag-iisa na lang. Oo nga no. Kogon pa yung kanyang bubong. 50s ba yan? Okay. So basically dito sa Sabtang na mas na-preserve yung mga ganitong bahay na. Mga stone houses. Mas marami. Yung pumasok sa loob. So ito guys, tinatawag nila parang kissing stone kasi kung makikita nyo no, not sure kung visible dyan sa camera pero parang dalawang batong naghahalikan no. Yan. May yung t-shirt ko parang batong basa na. Wala kang papalit. Meron naman yung jacket pero feeling ko matutuyo na lang. Paano yun? Ipapatuyo ko na lang mamaya. Sa biyahe. Medyo mahaba naman, mga 15 minutes to 20. 50 to 20, okay. Sige, mag-jacket muna ka mamaya sa biyahe. Yan guys, ang dami namin nakuha photos and videos dito sa mga spots na to. Galing ni Kuya Arnel. Pag nakuha ko sa mga Vogue magazine, ikaw yung may kasalanan kuya. Ay, nadala ko to. Okay lang, okay lang. Okay lang, dali ko to? Oo. So, yun natin. Yan. Ibalik na lang natin. Okay, sige. Okay guys, ang next stop natin dito sa bahay na bato. Sabi ni Kuya, yung music video ng Ikaw ni Yeng Constantino. May scene daw sila na parang shoot nila dito. Ikaw. Dito kayo, sir. Okay, sige. Ayan guys, nag-picture kami sa may bintana. Pwede nyong gayahin. Ayan o. Ayo, kung mag-couple kayo, dalawa o tig-isa kayo. Pero kung mag-isa kayo kagaya ko, sad. Pinagdadaanan. Hindi alam ni Kuya nagmo-move on ako dito guys. Huwag nyong ikwento sa kanya. Pwede naman pag-usapan yan. Pwede naman sa usapan. Sabi ni Kuya Arnel may mga nagbabatanis daw para mag-move on minsan pag mga solo. Pwede nyong gawin guys kung may mga pinagdadaanan kayo. Guys, ito yung mga stone houses dito oh. So makikita nyo marami mga na-preserve pa rin dito sa may Sabtang area. Ayan. Para isang village siya na puro mga stone houses.
guys, next stop, Morong Beach. Tignan mo, kami lang tao, no? Private island. Ganito yung lupa niya, guys. Ayan. Oo nga, parang nakita ko nga to. Dito pala to sa Morong Beach, yung parang ganyan. May arko. Picture tayo dito, ha? Okay, guys, pwede kayo mag-photo dito. Maganda yung photo spot na to. Yung tour guide ko, alam niya na naman yung mga spots. Yun lang yung maganda kapag may tour guide. For example, alam na nila kung saan yung spots. Actually, pwede mo namang i-DIY yung Batanes kasi kung marunong ka magmotor, baka nga mamaya magmumotor ako kasi hindi ko pa na-experience magmotor dito. Para maano ko lang siya, ma-check ko lang siya sa bucket list na kapag motor sa Batanes. So, pwede mo naman siyang i-motor actually. Pwede mo siyang i-DIY. Pero if you're a first timer like me, mas prefer ko muna na may guide. For example, nandito si Kuya Arnel, tinuturo niya sa akin yung mga daan-daan ganun. Siguro next na balik ko sa Batanes, kaya ko na itong i-DIY kasi medyo na-familiarize ko na yung sarili ko sa mga lugar. Pero for first time, happy ako na mayroong munang nag-guide sa akin. Ay, shucks. Malalim pala yun. Kasi ang ginaguide ako sa mga spots. Basically, ito ang Morong Beach. Wala akong masyadong kasabay dito. Puro mga lokal lang yung kasabay natin dito. Kaso natutusta talaga ako dito sa Batanes. Tostado na ako dito. Ayun, may mga locals dito. Parang nanguhuli sila ng parang mga shell, no? Feeling ko, ganun yung hinuhuli nila. Kasi nung mga bata kami, fun fact, nung mga bata kami sa probinsya, may dagat din kami. Tapos nanguhuli kami ng mga shell pang ulam. Especially ngayon, parang low tide sila dito. Dati kasi nung sa probinsya namin, sa Samar, minsan pag low tide, nanguhuli kami ng parang mga shell. Tapos ilulutuin yun ng lola namin. Yun yung aming magiging ulam minsan. No? Those are good old days nung kabataan. Kaya ramdam ko yung ginagawa nila. Pero hindi naman kami nanguhuli ng ganito kainit. Usually parang mga hapon na kami nanguhuli. Yung parang wala masyadong araw. Pero sila, tirik na tirik yung araw, nanguhuli sila. Namatay daw yung crab, oh. Nahinitan ba siya? Ito yung boat. Ito yung tuktok niya. Ito yung pet niya. Di ba medyo patusok yun? Ito yung tinatawag naming morong. Morong. Kasi sa tuktok ng bundok na yan, yung sa taas na yun yung morong na bundok. Okay. Ito naman yung pinaka-beach niya. So doon nang galing yun sa yung pangalan ng Morong Beach. Kasi maraming bangka ditong ganun? Hindi naman. O bakit tinangalan ko? Di pala maraming. Tingin ko dahil dun sa bundok na yan. Kasi mataas yun eh. Okay. Mataas yun eh. May zipline daw dito dati guys, pero nawala kasi. Ano yun? Maintenance. Saka yung problema na maraming gustong mag-zipline. Yung nga lang, naghahabol sa oras. Paano naghahabol sa oras? Kasi yung oras ng biyahe pabalik. Kasi isang bangka lang yung pabalik, no? Okay, gets. May mga nag-overnight din dito? Meron din. Pakonti-konti? Hindi ganun karami. Okay. Kasi itong half-day tour, mapupuntahan mo na rin lahat. Tama. Highlights. Choice mo na kung mag-overnight ka. At least kung overnight, chill lang kayo sa tour. Okay. So sa tingin nyo, anong niya? Di ba half-day okay na? Half-day okay na. Wearing it bayat guys. Yun yung sinasabi din ni Kuya Ardel. Favorite niya daw dito. Sabi niya, kung dito daw nagagandahan na ako, mas magagandahan pa daw ako sa Itbayat. So, balikan daw natin yun next time. Actually, yung kaibigan ko rin si Bobs, si Travel Tayo PH. Hi Bobs. Sabi niya, pinaka-favorite niyang sa Luzon, Batanes, pero specifically Itbayat. So, kaso kasi 3 hours ang biyahe. Minsan pa daw, sabi ni Kuya Arnel, pag luma yung masakyan mong barko, maabot ng 5 hours kasi kapag kayo sa current, anong Tagalog nun? Yung kapag kayo sa alon, pag against kayo sa alon, ganun, medyo tumatagal yung biyahe. So parang dapat talaga mag-overnight kung mag-Itbayat. So wala kasi akong time, or di kasi yung time ko para mag-overnight doon. So maybe next time. Okay guys, next stop natin ay next stop natin ay lunch time. So again, kasama na rin itong lunch sa tour package na nakuha ko.
Parang dala kami sa dito isang restaurant na mayroong overlooking view. Ayan. Pakita ko sa inyo yung view. Wow. Actually, parang nasa, ano siya ng ano. Kasi may nakita akong, kita niyo yun? Ayun, no? Parang may tower doon, di ba? Ayan. Tapos meron lang restaurant dito na with a view. Ayan, dito yung ating lunch. Antayin lang natin yung food natin. Si Kuya Arnel, sabi ko dito na lang kami. Pero meron silang designated na ano daw. Meron silang designated na place. Siguro sa mga tour guides and travelers. Pero meron din naman silang food na allotted for them. Kasi parang kagaya kahapon or ng isang araw. Sabi ko dito na lang kasi dalawa lang naman kami. Sabi niya, ayaw niya. Siguro nahiya din siya. Sabi ko, okay, sige na lang siya. If ever din pala guys, gusto niyo mag-tour dito sa Batanes at kailangan niyo ng tour guide, I highly recommend si Kuya Arnel. Ito yung Facebook niya. Kita ba? Arnel Comaya. Yan, ganyan itsura ni Kuya Arnel. Pero I think, freelancer naman si Kuya Arnel, pero parang kailangan din yata din nila ng agency, I'm not sure. Sabi niya minsan daw kasi kailangan din i-refer sa parang agency o nila dito, or kung gusto niyo kasi freelancer naman siya, baka pwede niyo tanungin din siya kung gusto niyo talagang direct na sa kanya. Okay guys, kain na tayo. So ito yung food natin, merong rice na white, tsaka ano tong rice na to? Ito yata yung traditional rice nila dito. Tapos, meron din ganyan, parang bagnet ba to or parang bagnet, no? Tapos, merong isda, merong sabaw, and gulay. Iced tea din pala. Try nga natin itong yellow na rice. Kung ano to. Parang medyo suman siya pero hindi siya malagkit. Alam mo yung suman, di ba may lasang medyo a little salty pero hindi siya malagkit. Parang normal rice yung texture. Sweet and sour. Guys, hindi ko pala na-explain kanina yung sinuot kong traditional outfit nila ng panglalaki na. Parang napanood ko yun dati sa vlog, yung sa weave, pag-weave, no? Gumagamit sila ng parang suklay, tapos ginaganon-ganon nila yung dahon hanggang sa maging manipis siya and then maging ganon yung texture. Hindi kami nakadaan kanina dun sa may weaving something, pero alam ko ganon siya ginagawa kasi napanood ko sa video. Wala lang, bigla ko lang naalala. Check ko, ano kaya itong gulay na ito? Hindi ko alam kung anong gulay siya. Basta dahon. Ayan guys, may makilala ko si Mami, ano din siya, solo traveler. Ano bang pangalan niya? Jimima Mahinay. Jimima Mahinay. Solo traveler din siya dito sa Batanes. Di ba? Again, Marvin, sama ko. Ayan, dali mag-hi kayo sa video. Hi! Mga taga Manila naman po kayo. Paranaque. Paranaque. O, di ba? Ang dami nila. Sana yung kanina Titignan namin yan sa vlog mo. Oo, sure. Actually, kanina sama ako. Sama ako. Letter C yung ko. Sama ako. Serious ka ba? Hindi naman po, pero ganun lang. Sige po, ingat. So yan guys, natapos na yung ating tour sa Sabtang. So kung magdi-DIY kayo, again yung boat, yung paalis niya mga around 6:30 to 7 in the morning. 6:30 na lang para sure, 6:30 AM. Tapos yung pabalik is 11:30 AM. So 7, 8, 9, 10, 11. So 5 hours pero 1 hour yung back and forth. Mga 4 hours kayo to spare doon sa Sabtang, no. So actually tapos na yung tour namin, pero yung tour guide ko si Kuya Arnel, nag-offer siya, sabi niya, i-drone kita mamaya sir. Parang okay na nga ako kasi parang okay na naman ako sa mga drone shots ko, pero nag-offer siya. So baka magkita pa kami mamayang hapon, magdo-drone yata kami, if may time, hindi pa sure. Tapos sabi ko magre-rent na lang din ako ng motor kasi
wala lang, para gusto ko mag-rent. So, nag-inquire ako kay ate kung magkano yung rent na motor. 1,000 pesos daw for 1 day. Pero kung gusto mo per hour, 150 pesos per hour. So, ako, I think magre-rent ako ng mga 4 hours. So, mga 600, no? Mga ganun. So yun guys, nakuha na natin yung key ng motor. So magmumotor-motor na lang muna tayo. Actually, sinabi ko pala kay Kuya Arnel kahit hindi na kami tumuloy doon sa drone shot. Kasi sabi niya rin magpapakain pa siya ng mga manok, magpapakain pa siya ng mga baboy. Sabi ko kay Arnel kahit wag na natin ituloy kasi okay na talaga ako sa mga drone shots ko. Hindi naman ako super cinematic or super aesthetic talaga. Sabi ko gusto ko na lang magmotor-motor. So magmumotor lang tayo around the area. Parang ma-appreciate ko doon yung mga cliff, ganun. Kaya ko kaya. Hindi ako like sobrang galing magmotor. Pero marunong ako magmotor. Let's go. Guys, nagmumotor na tayo. Mamaya ko na lang kayo i-inform kasi hindi ko kaya mag-camera ng nakamotor. Like, super beginner lang ako magmotor. Hindi ako like sobrang galing magmotor. Silang pinahiram din ako na pag dito lang naman sa town kahit walang helmet daw. Pero pag pupunta sa malayo, pinahiram naman ako ng helmet. Mag-helmet nga muna. Guys, we've made it again here sa Bayang Rolling Hills. Ito yung pinakauna natin pinuntahan before. Ayan, nag-drone shot kami ni Kuya Arnel dyan. Grabe, Batanes naman. No? Anyway, nagmotor ako. Tapos, siyempre, hindi naman ako madalas magmotor. Siguro this year, pangalawang beses pa lang ako nagmumotor. Ang pagmumotor kasi, minsan muscle memory yan yun. Tapos parang inaano ko pa, feel ko pa, ala. Nakakatawa kasi doon sa town. Sa town kasi nila maraming nagmumotor din. Tapos parang feeling ko nakakasagabal ako. Minsan may nag-i-stop ako sabi, ay sorry. Kasi parang feel ko pa kung paano magmotor. Tapos ilang beses ako naligaw kasi yung tinuturo ni Waze, matarik siya na masikip. Buti may nakakita sa akin na local, sabi niya, ay sir, matarik dyan tsaka masikip, huwag mo nang ituloy kasi yan talaga yung tinuturo ni Waze. Tapos sabi niya, dito ka na lang sa National Road. Ito, sa may National Road ako. So andito na tayo guys ulit. Grabe, Batanes. What a view. What a view, diba? Tapos magpapasunset na. Maraming mga baka-baka pa dyan, oh. Tignan nyo guys, meron lang baka dito sa may daanan. Dito daw sa North Batan, hindi masyadong aggressive yung mga baka. Hello, Kawi. Hi, Kawi. Kawi? Kawi Cavite. Dito sa North Batan, mas hindi daw aggressive. Mas aggressive ng slight yung mga baka doon sa may South Batan. Kaya hindi nila daw masyadong pinapalapit sa ibang parts. Ayan, ang ganda. Makikita natin yung sunset, no? Again, yung Batanes, masasabi ko na totoo. Sa lahat ng mga pinuntahan ko sa Pilipinas, siya talaga may pinaka magandang landscape. Kung ganda, kung ang pagbabasihan natin yung ganda, scenery, landscapes, tignan nyo naman, diba? Pwedeng ano, baka parang Netherlands, parang Switzerland, or parang New Zealand, no? Pwede eh. Tignan yung mga rolling hills niya, oh. Again, hindi ko kasi ma-confirm kasi winter ako nagpunta sa mga bansang yon. Hindi ko naman siya nakita na super green like this eh. Nakita ko siya na ma-snow. Pero yung rolling hills kasi parang pwede eh. Tapos may mga dagat siya dito, no? Sa Philippines, feeling ko kung pinakamaganda, kung nandun tayo sa category na pinakamaganda, parang Batanes nga yung nasa top ng list ko. Kasi ang ganda ng scenery. Siguro, ang ano lang dito, for example, gusto mo ng mga activities like Boracay kasi meron sila mga parasailing, ay mga ganun. Kung gusto mo ng maraming activities, baka wala masyado dito. Dati daw meron ditong zipline pero nawala daw. So dito talaga it's really more of i-appreciate mo yung beauty. Kung naghahanap ka ng sobrang ganda, Batanes, beauty. Pero kung yung mga activities ganun, wala masyado siguro. Magkakapi-kapi ka lang, tatambay ka lang sa mga ganito, tapos titignan. Diba? Sabi ng baka, nga. Ala, para ako nasa ibang bansa, oh. Oh. Ang hirap lang talaga. Kanina nga yung mga turista ay, oo nga daw. Sige, nag-agree yung baka. Yung mga turista kausap ko kanina, yun lang talaga. Maganda yung Batanes pero hindi siya ganun ka-touristy kasi nga, mahal talaga yung airfare. Tinanong ko nga yung tour guide namin, mura na nga daw yung 15K na nakuha ko kasi usually daw mga 20K. Yung mga ibang turista na nakausap ko, 20K yung ticket nila, yung iba 20 plus. Nung May nga nag-check ako 30K siya, kaya hindi ko siya pinush nung May. Kasi imagine 30,000 for a plane ticket here in the Philippines. So sabi ko sa June na ako,
Kasi parang almost half the price. Nag-jogging pa dito. Idol. In his running era. Pero siguro kasi nga isa na lang yung airline. Isa na lang yung airline na ano dito may fly dito. Philippine Airlines na lang. Nawala na daw kasi yung Skyjet. Kaya pala nasa-search ko sa online, meron daw Skyjet pero hindi na daw. Na-bankrupt na yata or parang nag-cease na sila ng operation. Kaya siguro probably hindi natin makontrol yung prices kasi wala siyang kakompetensya. So they can dictate the price that they want, no? Kasi wala namang ibang choice yung tao kundi sumakay eh. Kasi sila lang yung meron. Siguro kung merong mga dadating ulit na other airlines, maybe we can lower the prices. Pero kung hindi naman kayo choosy again, pwede kayong mag-fly from Clark. Mas mura yung flight from Clark to Batanes than Manila to Batanes. Kasi nung nag-check ako, di ba, sa akin 15k, nakikita ko sa Clark to Batanes mga 10k, 9k. So, ang layo din ng price difference, 5,000 din yung difference. So, kung malapit lang naman kayo sa Clark, kay Clark na lang. Or pwede nyo namang i-bus na lang, no? Hindi ko na lang talaga tinake kasi galing pa kasi akong Cavite ako, tas sobrang mas malapit talaga ako sa Naiya kung magta-travel pa ako papuntang Pampanga. Ang layo from Cavite to Pampanga, mag ilang oras yun, 3 to 4 hours ganun. So sabi ko, sige, lalaban ko na yung Manila to Batanes. Kasi yung mga baka, like naglalakad-lakad lang sila dito sa may daan. Kanina may lumapit sa akin, kinabahan ako, akala ko susungayin niya ako. Parang wala lang naman. Ayan o. Dito lang din sila sa daan kasama ng mga tao. Ang cute. Since nasa medyo end na rin tayo ng ating Batanes vlog, I'm going to share to you yung actual na nagastos ko. Ala, dito naman yung mga baka. Ang cute, wait lang. Nagpapalipad ng drone. Ano naman yung mga baka. I'm going to share to you guys yung actual na nagastos ko dito sa Batanes. So, nag-start tayo sa plane ticket, yung round trip ko na flight ticket, may kasamang 10 kilos na luggage. Sa Philippine Airlines, 15,600 pesos round trip. Tapos nag-avail ako ng tour package. Ang kasama sa tour package, 4 nights na accommodation, 3 days na tour, North Batan, South Batan, tsaka Sabtang. Breakfast kasama na sa accommodation ko, so hindi na ako namumroblema ng breakfast ko daily. Tapos yung tawag dito, yung lunch sa 3 days kasama yung lunch ko sa tour. So ang pinaproblema ko na lang talaga is yung dinner or mga merienda ko. Ang total cost ng tour package na yun, 17,500, 17,500. Kasama na rin pala yung mga airport transfer, mga ganyan-ganyan. So 15,600 plus 17,500. Tapos yung pocket money ko, actually yung nagastos ko lang dito sa pang 4th day ko na ngayon. Bukas kasi maaga yung flight ko, so parang wala na rin naman ako gagastusin bukas kasi pauwi na ako ng sobrang aga. So ang nagastos ko sa mga food ko parang mga 2,000 pesos sa 4 days or less than. Parang di rin naman ako masyadong kumain, no. Nagtry ako ng mga cafes, hindi ko lang na-vlog yung ibang mga cafes, pero nagtry ako ng mga cafes sa Basco, guys. Nag-Just Cafe ako, tapos may isa pa akong try na coffee shop, nakalimutan ko yung pangalan. Tapos nagtry din ako ng mga local restaurant, minsan nga yung mga parang karinderya level, tinatry ko din sa dinner. Tapos minsan kasi sa plaza lang ako kumakain kasi nga may Batanes Day sila ngayon, so maraming mga barbecue sa plaza, mga ihaw-ihaw. Minsan ganun lang yung kinakain ko, parang wala ngang 2,000 yung mga dinner ko, siguro mga 1,000 plus lang ganun. Tapos syempre nagbigay na lang din ako ng tip kila sa mga tour guide, ganun, mga magkano rin yung total, kasi everyday kasi ako nagbibigay sa kanila ng tip, hindi ko na na-compute ko magkano, siguro mga 1,000 plus, mga 2,000 din ganun. So sabihin mo mga magkano nagastos ko dito, sabihin mo na lang mga 4,000 pocket money, kasama na food tsaka mga tip yun ha. Tapos nag-rent pala ako ng motorbike ngayon, hindi ko pa pala nababayaran to, 600. Hindi eh. Kasi ang dala ko talagang pera dito 9,000 pesos. Pero meron pa ako mga 6,000 yata eh. So parang mga 3,000 lang yata yung gastos ko. Para basta mga ganun. Sabihin mo na lang mga 3,000 or sige 4,000 para safe. 4,000 pesos. Guys, mga around 37,100 pesos. So yun yung total na nagastos ko sa Batanes ng 4 nights and 5 days. Pero usually yung mga nagpupunta dito 4 days lang eh. 3 nights lang.
So, baka mas lesser pa dun. Pero, medyo mahal, no? 37, imagine. Yung ganyang gastos ko na kapag abroad na ako. Or, for example, kung sa Thailand, ang tagal ko na nun sa Thailand. Minsan 500 lang yung nagagastos sa Thailand. But again kasi, parang feeling ko ang pagpunta sa Batanes, it's really once in a lifetime. 'Di ba na parang imagine makapunta ka sa napaka-scenic na lugar ng Pilipinas. Ilang beses kong kinakancel yung Batanes kasi sabi ko, ang mahal. Parang feeling ko nag-abroad na rin ako. Pero binigyan ko talaga siya ng chance. And hindi naman ako na-disappoint sa ganda niya talaga. No? Mainit lang talaga. Yun lang yung problema ko. Kung nakikita nyo, sobrang nasunog yung mukha ko. Mainit lang talaga. Pero yung beauty niya, lalaban talaga siya sa beauty ng ibang bansa. No? So, ayun, if gusto nyo rin mag-Batanes, solo, ganun na, mga ganun yung range na pwede nyong magastos. But again, pwede kayo mag-check ng mga travel agency sa Facebook na kasama na yung airfare. Minsan kasi nagsisale sila. For example, 30,000 lang kasama na airfare or 20 plus thousand lang, lahat-lahat na. So baka mas makamura kayo sa ganong klase ng tour, no? So i-check niyo na lang. May nagdo-drone dito. Yeah, but na-enjoy ko talaga yung Batanes. Like, kita mo naman yung views and opinions of the guests. Yung pagkain nila, okay din. Nasasarapan din ako sa luto nila dito. Tapos yung mga tao, very very friendly. Actually, yung sinasabi ko kanina sa inyo na idol, si Kuya nag-jogging. Nagkasalubong ulit kami. Tapos parang tatango siya. Parang yung mga tao dito, sila? I-approach ka nila. Kasi siguro konti lang yung mga tao dito. So parang ganun sila. Parang warm talaga sila. Friendly, ganun. Or hindi sila snob. So yun guys, tinuloy-tuloy ko pa yung motor kasi parang nasasanay na yung katawan ko. Hindi na ako like super natatakot. So di ba galing tayo dun sa parang north. Ngayon naman minumotor ko papuntang south. Kasi 5 hours naman itong nirenta ko. Tapos nadaanan ko yung beach. Grabe pala yung sunset din dito. No? Oh. Wow. Oh, di ba? Ganda. Nakalimutan ko pala mag-outro guys. So basically nandito na ulit ako sa airport ng Basco. And then babalik na ulit tayo sa Manila. So maraming salamat. Ito pala yung airport kung gusto niyo makita. Maliit lang siya. Ayan. So, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa napakagandang lugar ng Batanes. And kita-kita ulit tayo sa susunod nating tour. Bye bye!